Paano nga ba gamitin ang graining tools? So ito ay made in flexible rubber. Ayan. So matagal na natin itong nagagamit. Hindi mo siya nasisira. Basta linisin lang natin lagi pagkatapos gamitin. Okay. So ito ay plywood. So may wood prime na natin yan. Water-based wood prime. Boysen. Ito na ang gagamitin natin. Latex white. Kulay ng kahoy. Yung kailangan natin ay black, Hansa, yellow, red. So paggagawa ng kulay ng kahoy, depende sa gusto mo. Anong iyong reference. So ang aking reference, itong edge. Okay? Yung edge band ko ay ganyan na kulay. So medyo hawig yan ang kukunin kong kulay. Sa paggawa ng effects ng wood grains, isang light, isang dark. Okay? Pwedeng mauna ang dark, padalawang light. Pero mas maganda sa akin, para sa akin, inuuna ko lagi ang light, sa huli ang dark. So magmi-mix muna ako ng light brown. Okay. Pag naghalo ako ng brown, lalo na dark brown, inuuna ko ang dilaw. So ito na ang ating dilaw. Nahalo na natin yan. Masali na. And then sunod natin ang red. Okay. Then sunod, black. Ang black natin kaunti lang. Ito, brown na. So, sunod natin gagawin, haluan natin ng konting puti. Haluin muna natin ng ayos and then lagay natin. Okay. Okay, so ito na ating unang kulay ng brown. Gamit ang ating bagong biling roller brush. Yan. Okay, ito yun na. So ngayon, isipay natin yung pang ibabaw. Yung dating kulay, nilakon ko lang ng additional na black, red, yellow. Para mawala yung puti. Yung inihalo natin una. So yan. Basta mas dark yan. Yun ang kailangan natin. So ito na ang tips. The best na pag-apply natin ng padalong kulay natin. Isang way lang ang ating apply ng pintura. Let's say na itong part nito. Yung mako-cover lang nito ang inyong pipinturahan muna gamit ang roller brush. Huwag nyo lalahatin kasi ang mangyayari, kapag nilahat nyo yan, aabutin kayo ng tuyo, hindi nyo makakaskas ng maganda ang pintura. Gaya nito. Yan, ito. Nilahat muna. And then, kita nyo, yan, nagbubuo-buo. So, mangyayari, ang pangit tingnan. So, dapat, kung ano muna yung kaya nyong pahida ng ating graining tools, yun lang muna ang inyong pipinturahan. Okay? Ang ating pag-apply nito, so ang akin, ganyan, nasa taas yung buko. Para yung pintura, pag kahit ko na gawin, lalabas siya doon. Pag mag-apply tayo, ganito ang stroke. Lalapat muna natin itong dulo, yan. And then, utay-utay natin ihihiga. All the way habang natakbo, nagalaw yan. Pwede mabagal, and then titigil ka dito. Saka, pag ibabalik mo uli yun doon. Consistent ang lapat ng ating, itong ating tools. Yung pressure, consistent, hindi yung magaan. Kasi mawawala yung groove. No, yung groove effect sa ating surface. So, ganun, consistent. Hanggang sa dulo, huwag niyo puputulin yan. Pabalik-balik ng ganyan. Pwedeng mabagal, pwedeng mabilis. Pwedeng mabagal, biglang bibilis, na biglang babagal, parang ganun. Okay? Consistent. Kahit kaagad, baka abutin tayo ng tuyo dun sa transition. Na ako mag-umpisa. Okay.
Okay, ngayon ang huling pahid ko, isasagad ko sa tabi. And then, sa transition nitong pira, itong gagamitin ko kasi baka magtampo. Okay. Sagad sa tabi. And then, ito naman. Liit. Sa dugsungan. Pwede pa yung pasundan. That's it. Yung ating result. And then yung iba nating table, ayun, mas light siya. And then ito, hugasin na natin ng toothbrush. Okay. Hugas-hugas na lang lahat yan. And then, ang pang-top coat natin dito, pwede lacquer, clear. Pero ang gagamitin ko dyan, resin. Papahid ako ng epoxy resin, clear. Para may tibay. Okay. So ito na. Narapatan na natin ang resin.